Hoy, ikaw na nasa likuran na naka-uniforme ng janitor. Lumapit ka rito, ngayon din. Bumaha sa katahimikan ng Ryman Auditorium ang boses ni Serena Lopez na parang kutsilyong humihiwa sa hangin. Agad na lumingon ang 500 bisita sa eksaktong sandaling iyon, mahigit 2 milyong manonood ng live broadcast ang nakatutok sa parehong eksena. Napatigil si Richard Romero, 32 taong gulang, nanginginig ang kanyang mga daliri at ang pinakakapansin-pansin sa kanya ay ang maliwanag na dilaw na guwantes na goma na suot pa rin niya. 10 minuto lang ang nakaraan, nililinis pa niya ang entablado. Pasensya na po ma'am, hindi ko po alam na... Simula niya pero malamig siyang pinutol ni Serena. Walang palusot, singhal niya. Lumapit siya kay Richard, hinawakan sa balikat at hinila ito sa gitna ng entablado sa ilalim ng matitingkad na ilaw na para bang may ipinamamalas sa harap ng madla. Hayaan mong makita ng lahat, anya na may matamis na tinig ngunit punong-puno ng pakunwaring kabaitan. Tingnan natin kung marunong ka talagang kumanta o kung inuubos mo lang ang espasyo. Pagkatapos ay tumalikod siya sa banda at pumalakpak ng parang naguutos sa waiter. Patugtugin niyo ang Higher Ground para sa kanya, ani niya habang nakangisi. Tingnan natin kung makukuha niya ang mataas na nota, yung notang nagkamit sa akin ng 2 milyong dolyar. Bago pa magsimula ang tugtugin, yumuko si Serena palapit. Pinatay niya ang sariling mikropono, pero naka-on pa rin ang mikropono ni Richard. Bumulong siya na ang tinig ay para sana kay Richard lang, ngunit narinig ito ng buong auditorium at ng lahat ng nanonood sa bahay. Tahimik kang pumalpak batas, tumigil ang hangin, tila pigil ang hininga ng buong Ryman Auditorium na para bang may inaasahang gumuho. Nakatayo si Richard di makagalaw sa ilalim ng nakakasilaw na liwanag. Daang-daang mata ang nakatutok sa kanya at milyon-milyon pa sa likod ng mga screen. Ngunit ang ginawa niya kasunod nito ay hindi lang magpapatahimik kay Serena Lopez. Maaari nitong ilantad ang mga kasinungalingan kung saan nakatayo ang buong karera ni Serena. Kung mahilig ka sa mga turn the tables na kwento na katulad nito, huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang lingguhang videos namin. Dahil ang kasunod nito, doon nagsisimula ang tunay na tensyon. At ito ang tanong, bakit kinailangang ipahiya ni Serena Lopez ang isang janitor sa harap ng milyon-milyon? Ano nga ba ang kanyang pilit na itinatago? Para maintindihan kung bakit napakahalaga ng sandaling iyon, kailangan nating balikan ang nakaraan. Eksaktong 4 na oras bago ang pangyayari, si Richard Romero ay hindi lang basta tagalinis ng entablado. 5 taon na ang nakaraan, isa siya sa mga umusbong na bituin ng Voice of Tomorrow, isang sikat na talent show kung saan isa si Serena Lopez sa mga hurado. May kakaibang tinig si Richard, isang high tenor na kayang abutin ang pagitan ng C3 hanggang C6. Pero higit pa sa abot ng boses, ang kahanga-hanga sa kanya ay ang lambot at likas na paglipat mula sa chest voice papunta sa head voice. Para kang nakikinig sa daloy ng tubig, natural at halos hindi mo maramdaman ang transisyon. Maraming naniniwalang si Richard ay itinakdang sumikat. May nagsasabi pa nga na siya ang sikreto ng season. Pero sa gabi ng finale, nang tila abot kamay na ang tagumpay, tumunog ang cellphone niya sa backstage. Ang ospital ang tumawag. Si Ana Rosa, ang kanyang asawa, ay nasa kritikal na kondisyon dahil sa malubhang pulmonya. Napatigil si Richard. Sa harap niya ang matagal ng pinapangarap. Mga ilaw, kamera, pandaigdigang audience. Pero sa likod niya, ang babaeng minamahal niya nakikipaglaban para mabuhay. Hindi na siya nag-isip, hindi na siya nagpaalam, hindi siya gumawa ng anunsyo. Lumakad siya palayo sa entablado at tumabi sa kama ni Ana Rosa. Mabilis humusga ang publiko, walang profesionalismo, walang dedikasyon, sayang.
Paano niya naisipang talikuran ang ganong kalaking pagkakataon? Pagkatapos ay lumabas si Serena sa telebisyon. May malamig na ekspresyon at isang pangungusap na tuluyang nagwasak sa reputasyon ni Richard. Ang taong hindi marunong pahalagahan ang oportunidad ay hindi karapat-dapat sa isang pangarap. 3 araw pagkatapos nito, namatay si Ana Rosa. Ang anak nilang si Mariana ay ipinanganak ng wala sa oras, 32 linggo kulang sa buwan. 1.5 kilo lamang ang timbang at may butas sa puso. Simula noon, hindi na muling nakatuntong si Richard sa industriya ng musika. Walang record label ang gustong makatrabaho siya. Walang venue ang tumanggap sa kanya. Sa loob ng 5 taon, naging janitor si Richard. Ngayon, nakatira silang mag-ama sa East Nashville sa isang 2 silid na apartment na isa lang ang may gumaganang heater. Nagdo-double shift si Richard, umaga sa Ryman Auditorium, gabi naman ay naghuhugas ng pinggan sa isang restaurant sa Broadway. Kadalasan, wala pa siyang 4 na oras na tulog kada gabi. Kailangan ni Mariana ng heart surgery, halagang $85,000, pero ang insurance ay 40% lang ang sasagutin. Ibig sabihin kailangang makalikom si Richard ng $45,000 sa loob lamang ng 2 linggo. Hindi niya pinapayagang isipin kung ano ang mangyayari kung hindi niya ito makuha. Pero sa lahat ng kanyang isinuko, isang bagay lang ang hindi niya binitawan, ang pagkanta. Tuwing gabi, kinakantahan niya si Mariana hanggang makatulog ito, "You Are My Sunshine," ang paboritong kanta ni Ana Rosa. Mahinang awit banayad na para bang kapag tumaas ang boses niya ng kaunti, babagsak sa kanya ang alaala ng asawa. Madalas bulong ni Mariana, pag naririnig ko si Daddy kumanta, parang gumiginhawa ang puso ko. Napansin na rin ito ng mga nurse sa ICU. Mas nagiging stable ang tibok ng puso ni Mariana kapag kumakanta si Richard. Walang makapagpaliwanag, hindi siyensya, hindi doktor. Pero alam ni Richard ang totoo. Hindi ito dahil sa teknik, hindi ito dahil sa perpektong boses, hindi rin ito milagro, ito'y dahil sa pag-ibig. At ito lang ang natitirang kayamanan na kaya pa niyang ibigay sa kanyang munting anak. Naghanda si Serena Lopez ng isang marangyang event sa Ryman Auditorium. Isang fundraiser na tinawag na Voices for Hope. Sa publiko, ito'y inilarawan bilang isang marangal na layunin. Manggalap ng pondo para sa Vanderbilt Children's Hospital at sa congenital heart program nito. Ang kabalintunaan, ang anak ni Richard Romero, si Mariana, ay may ganitong kondisyon. Gabi ng event, night shift si Richard bilang tagalinis sa backstage. Alam niyang ang perang malilikom ay maaring maging salbabida sa buhay ng anak niya. May 500 tiket ang nabenta, tig $100 bawat isa. Sa tiket pa lang, $250,000 na agad ang nalikom. Lumabas si Serena sa entablado, nababalutan ng liwanag, puno ng kumpiyansa sa bawat hakbang. Gumiti siya at naghayag, "Ngayong gabi, aawitin ko ang Higher Ground." Ang final note, C6, ay isang notang wala pang ibang singer na naabot ng live maliban sa akin. Kaya ako narito, kaya ko kayong matutulungan. Nagpalakpakan at naghiyawa ng mga tao. Sa itaas, mula sa madilim na balcony, tahimik na pinanood ni Richard ang screen. Ipinakita nito ang mga batang may sakit sa puso. Kasama si Mariana. Pumirma si Richard ng pahintulot para magamit ng ospital ang larawan ng anak niya. Nagsimula ang rehearsals. Habang pinupunasan ni Richard ang salamin, pumasok si Serena para mag-warm up ng boses. Tumugtog ang banda ng Higher Ground. Sa simula, maayos at malinis ang boses ni Serena, tulad ng inaasahan sa isang batikang mga awit. Pero habang paakyat ang melodya, 5, A5, papuntang C6, napansin ni Richard ang kakaiba. Nanigas ang leeg ni Serena, umangat ang kanyang mga balikat. Kita sa katawan niya ang tensyon. Pag-abot niya sa final note, pumiyok siya sa B5,
isang buong tono ang kulang. Bahagyang umubo si Serena sa kanagbulong, "Tuyo ang lalamunan ko." Pagkatapos, lumapit sa soundtech at mahina ang sabi, "Lakasan mo ang backing track. Kailangan ko ng tulong." Sumunod ang technician, tumugtog muli ang kanta, ngunit sa pagkakataong ito, perpekto ang high note. Napaka-perpekto. Napatigil si Richard. Sanay na ang tenga niya. Sa taon ng musical training, madali niyang narinig ang pagkakaiba ng live voice at pre-recorded track. May kakaibang tunog, parang digital na kinang, na hindi humalo sa tugtog, kundi lumutang sa ibabaw nito. Ang perpektong C6 na iyon ay hindi galing sa bibig ni Serena. Galing iyon sa speaker. Bumalik si Richard sa janitor's room, mabigat ang nararamdaman. Sino ba ang maniniwala sa isang tagalinis kaysa sa isang pop star na may 4 milyong na ibentang album? Naalala niya si Mariana, nanonood sa live stream mula sa ospital. Naniniwalang si Serena ay isang bayani na ang event na ito'y para sa mga katulad niya. Kinuha ni Richard ang kanyang cellphone at nagsimulang maghanap ng impormasyon tungkol sa mga nakaraang fundraiser ni Serena. Doon niya nakita isang maliit, halos hindi napansing artikulo mula noong 1 taon. Ayon dito, 15% lang ng nalikom sa Voices for Hope ang napupunta sa ospital. Ang 85% tinatawag na lang daw bilang administrative costs. Ibig sabihin, sa 250,000 dolyar hanggang 37,000 dolyar lang ang napunta sa mga bata. Ang natitira, napunta sa management ni Serena, sa magarang production at sa pagpapaganda ng kanyang personal na brand. Isang apoy ang nagliyab sa dibdib ni Richard, hindi galit kundi determinasyon. Isang ama, isang balo, isang taong walang-wala na pero may anak na kailangang protektahan. Sa malamig at tahimik na janitor's closet, nagpasya si Richard. 7 p.m. Umpisa na ng gala. Puno ang mga upuan. Mahigit 2 milyong manunood ang naka-tune in online. Natapos ni Richard ang kanyang trabaho, isinara ang storage at handa nang umalis. Ngunit pagdaan niya sa gilid ng entablado, napatigil siya. Nandun si Serena, nakasisilaw sa suot niyang sequined dress, kumikislap sa ilalim ng spotlight. Ang gabing ito ay hindi lang tungkol sa musika, aniya, punong-puno ng damdamin. Ito ay tungkol sa pag-asa, sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga munting puso. Nagpalakpakan ang buong auditorium, muling tumutok ang kamera sa malaking screen. Muling lumitaw ang mga larawan ng mga batang may karamdaman. At muli, nakita ni Richard ang mukha ni Mariana. Sa sandaling iyon, alam na niya ang dapat gawin. Hindi na niya kayang hayaang magsinungaling si Serena. 3 kanta ang inawit ni Serena. Lahat ay maayos, pulido, at punong-puno ng teknik. Ngunit kulang. Walang puso, walang tunay na damdamin. Ngumiti si Serena at inanunsyo ang susunod, Higher Ground, ang kantang nagpapatunay na kapag naniwala ka sa sarili mo, walang hanggan ang mararating mo. Nagsimulang tumugtog ang banda at nagsimulang kumanta si Serena, gaya ng napansin ni Richard sa rehearsal habang papalapit ang kanta sa rurok nito patungo sa maalamat na C6 na puno ng tunog ang buong bulwagan. Perpekto, malinaw, walang kahirap-hirap, masyadong walang kahirap-hirap. Hindi yung tunog ng boses ng tao. Hindi ito humihinga, hindi ito kumikurba o nababaluktot. Ito'y digital, pinakinis, artipisyal at diretsyong nagmumula sa mga speaker. Lumabas si Richard mula sa dilim sa gilid ng entablado. Walang plano, walang paghahanda. Isang taong 5 taon nang nanahimik at isang pasyang hindi na niya kayang iwasan. Agad siyang nakita ni Serena, bahagyang sumikip ang kanyang mga mata. Alam niya kung sino si Richard. Ang dating contestant, ang lalaking umalis noon, isang mabagal at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mga binibini at Ginoo, mahinahong sabi ni Serena. Tila mayroon tayong isang hindi inaasahang bisita ngayong gabi. Agad nagbago ang ilaw.
Sabay-sabay na lumingon ang 500 tao. Nag-zoom in ang kamera. Nakatayo si Richard, suot ang uniforme ng janitor. Ang maliwanag na dilaw na guwantes na goma ay nasa kanyang mga kamay pa rin at may basahang nakasabit sa balikat. Ito, anunsyo ni Serena, ay si Richard Romero. Maaring may ilan sa inyo ang nakakaalala sa kanya mula sa Voice of Tomorrow. 5 taon na ang nakalipas. Isang bihirang talento, napakalaking potensyal. Huminto siya sandali, hinayaang bumigat sa hangin ang salitang potensyal. Hanggang sa umalis siya, bago ang finale, walang paliwanag, walang paumanhin, basta na lang siyang naglaho. Kumalat ang mga bulungan sa madla. Namamatay ang asawa ko, sabi ni Richard. Kalmado, ngunit sapat ang lakas para marinig ng mga nasa malapit sa entablado. Hindi siya pinansin ni Serena o pinili niyang huwag marinig. At ngayon, patuloy niya na may manipis ng ngiti. Tingnan ninyo siya, naglilinis para sa mga matagumpay na tao. Hindi ba't nakakaantig? May ilang pilit at hindi komportabling halakhak ang umalingaw-ngaw. Uminit ang mukha ni Richard, ngunit nanatiling matatag ang kanyang katawan. Mas masakit na paghihirap na ang kanyang naranasan kaysa panlilibak. Halika rito, Richard. Magaan ang tunong, sabi ni Serena. Kumanta ka para sa amin. Sumigaw ang bawat instinct niya na umalis. Tumalikod, bumalik kay Mariana, ngunit kung aalis siya ngayon, mananalo si Serena. Magpapatuloy siya sa pagsisinungaling. Magpapatuloy siya sa pagkakakitaan ang mga batang may sakit. At balang araw, lalaki si Mariana, mapapanood ang sandaling ito at iisiping natakot ang kanyang ama. Kaya humakbang si Richard pasulong. Bawat hakbang ay parang lumulusong siya sa malalim na tubig, mabigat, masakit. Narating niya ang gitna ng entablado at tumayo sa ilalim ng nakakapasong mga ilaw. Inabot ni Serena ang mikropono. Mag-relax ka lang, ani niya na may matamis na tinig. Gawin mo lang ang makakaya mo. Bago pa tumugtog ang banda kahit isang nota, nagsalita si Richard. Miss Lopez, sabi niya ng kalmado, may tanong po ako. Tumaas ang kilay ni Serena. Ganon, sige. Maaari po bang patayin ang backing track? Biglang tumahimik ang buong bulwagan. Ngumiti si Serena, ngunit hindi ang kanyang mga mata. Bahagi ng arrangement ang track, sagot niya. Pero noong rehearsal, mahinang sabi ni Richard, malinaw na dinadala ng mikropono ang kanyang boses. Kumanta kayo nang wala iyon, kayo lang. Mas mabilis na kumalat ang mga bulungan. Hindi performance ang sound check, sagot ni Serena. Bakas na ang tensyon sa kanyang boses. Kung ganoon, patuloy ni Richard, maaari po ba kayong kumanta muna? Kayo lang? Walang track para matutunan ko kung paano ninyo ginagawa. 3 segundo ang lumipas, ganap na katahimikan. Pagkatapos, matinis na tumawa si Serena. Gusto mo akong mag-audition sa harap mo? Hindi po, pantay ang tinig ni Richard. Gusto ko lang malaman kung kaya niyo talagang kumanta. Sumabog ang auditorium, mga hiyawan, hingal ng gulat, nerbyosong halakhak. Nakatitig si Serena sa kanya na parabang sinampal. Siyempre kaya kong kumanta, sabi niya sa nanginginig na galit. 15 taon ko na itong ginagawa. Kung ganun, patunayan ninyo. Biglang humarap si Serena sa sound technician. Patayin ang track, lahat. Nagatubili ang technician. Gawin mo, singhal niya. Pinindot nito ang button. Biglang nawala ang musika, hubad, lantad, walang awa, walang patong, walang takip, walang mapagtataguan. Inangat ni Serena ang mikropono at nagsimulang kumanta. Sa una, napuno ng boses niya ang bulwagan. Malakas, kumpiyansa, kontrolado. Kita ang mga taon ng training sa bawat hinga, bawat linya. Unti-unting nag-relax ang mga tao. Baka nga mali ang janitor. Ngunit dumating ang bridge ng kantay, umakyat ang mga nota, E4, G4, B4. Matatag pa rin si Serena, nakapokus, eksakto. Pero habang patuloy na umakyat ang melodya, may nagbago. Nanigas ang kanyang liig. Umangat ang kanyang mga balikat, D5,
A 5. Nariyan pa rin ang tunog, ngunit wala na ang gaan, mabigat na. Pilitan, at dumating ang sandali. Ang C6, inabot yun ni Serena at bumigay ang kanyang boses. Nabasag ang tunog sa isang matalim na B5, halos isa't kalahating tono ang baba. Nagkadurog-durog na parang salaming bumagsak sa sahig. Tumigil si Serena sa kalagitnaan ng kanta. Bahagya siyang umubo, pagkatapos ay agad itong tinakpan ng isang pilit at hindi komportabling ngiti. Pasensya na, aniya ng magan. Medyo tuyo lang ang lalamunan ko. Uminom siya ng tubig at nagdagdag pa sa isang tinig na muling pinakintab. Kaya gumagamit ang mga singer ng backing track para maprotektahan ang boses sa mahabang set. Pero para kay Richard at sa buong audience, sapat na ang narinig nila. Hindi mo maabot ang nota, mahina ngunit matatag na sabi ni Richard. Lumingon si Serena, ang ngiti niya ngayoy matalim, parang punyal. Sabi ko pagod ang boses ko, malamig na tugon niya. Pero sa album mo, patuloy ni Richard, ngayon ay mas malakas na. Naabot mo yon ng 27 beses. Binilang ko. Bahagya siyang humakbang palapit, matatag ang boses. Sa bawat concert video online, perfecto mong inaawit. Bawat isa sa lahat. Nagsimulang gumalaw ang audience. May mga nagtaas ng cellphone. Ang mga bulungan ay naging bulung-bulungan sa pagitan ng mga hilera ng upuan. Anong gusto mong palabasin? Tanong ni Serena, matalim na ang tono. May absolute pitch ako, sabi ni Richard. Naririnig ko ang eksaktong frequency. Ang C6 sa album mo ay 1,046.5 Hz. Ang kinanta mo lang ngayon ay 932 Hz, isang B5. Hindi mo ito naabot. May tumawag mula sa audience. Totoo ba yan? Namula ang mukha ni Serena. At yung boses sa album? Patuloy ni Richard. Hindi tunog mo, boses ng iba. Sabi sa credits, Jennifer Reyes, additional vocals. Sumabog sa ingay ang buong silid. Nagbulungan, nagtawanan, may nagtaas ng tanong, ang mga journalist nagsimulang mag-type sa kanilang laptop. Nagkagulo ang mga kamera, sinundan ng tensyon sa entablado. Lumapit si Serena kay Richard, maputla at tense ang mukha. Wala na ang peke niyang charm. Tama na yan, bulong niya mahigpit. Bakit? Tanong ni Richard. Dahil nagsasabi ako ng totoo? Wala kang alam, sumbat ni Serena. Alam ko ang narinig ko sa rehearsal, malinaw na sabi ni Richard. Tumalikod siya sa kanya, hinarap ang mga tao at ang kamera. At alam ko ang naririnig ko ngayon, hindi kanya ang high note na yon, hindi kailaman naging kanya. 15 taon na siyang nagli-lip sync. Lumapit si Serena at hinawakan ang braso ni Richard. Hindi sa dahas, pero sapat para subukang kontrolin ang sitwasyon. Tapos na to, bulong niya. Ngunit bago siya makalakad palayo kasama si Richard, isang bagong boses ang umalingaw-ngaw. Sa totoo lang, nagsasabi siya ng totoo. Sabay-sabay na tumingin ang lahat. Mula sa anino lumitaw si Carlos Soriano, ang sound engineer mismo ni Serena. Maputla, ngunit kalmado, humakbang siya sa ilalim ng spotlight. 5 taon na akong nagtatrabaho kay Serena, ani Carlos. At sa bawat palabas, ako ang tumutugtog ng track na iyon. Ni minsan, hindi pa niya inawit ng live ang C6. Bumagsak ang katahimikan, mabigat, nakakabingi. Tinitigan ni Serena si Carlos na parang pinagtaksilan siya ng matindi. Tanggal ka na, pabulong niyang sabi. Alam ko, sagot ni Carlos. Pero siya, isang amang mag-isang bumubuhay sa anak niyang kailangang operahan ang puso. Ginawa niya ang isang bagay na hindi ko kailanman nagawang gawin. Tumindig para sa katotohanan. Tahimik ulit ang lahat. 500 katao, 2 milyong nanonood. Walang kahit isang umimik. Nakatayo si Serena Lopez sa gitna ng entablado. Ang buong karera niya, unti-unting gumuguho sa harap ng buong mundo. Kalokohan to, sabi niya sa wakas, nanginginig ang tinig. Maniniwala kayo sa isang janitor kaysa sa akin. 2 Grammy ang napanalunan ko, 4 na milyong album ang naibenta ko. Patunayan mo, sigaw ng isang tao mula sa crowd. Abutin mo yung nota. Namutla si Serena, para bang nawala ang dugo sa kanyang mukha.
Kinanta ko na yon. Hindi mo naabot. Tugon ng isa pa. Pumiyok ka. Lahat kami narinig. Nagsimulang gumalaw ang audience. May mga lumingon palayo. Tinitigan ni Serena si Richard. Sa loob-loob niya, may mapait at maruming damdaming kumislot. Sige, singhal niya. Akala mo magaling ka kung ganun. Ikaw ang kumanta. Dito, ngayon na, walang warm-up, walang safety net. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Richard. Ito na ang sandali. Ang sandaling magpapakita kung sino talaga siya o magpapatunay ng lahat ng paratang ni Serena. At mula sa mga upuan, isang mahinahong tinig ang pumunit sa tensyon. Kaya mo yan, Richard. Lumingon si Richard. Si Raymond De Luna o Ray, ang senior janitor ng Ryman, isang mabait na lalaking nasa 60 anyos na, 3 dekada nang nagtatrabaho roon. Tumayo siya at dahan-dahang pumalakpak. Kumanta ka para kay Mariana, tulad ng lagi mong ginagawa. Pumikit si Richard, malalim siyang huminga, pinuno ang kanyang mga baga, nararamdaman niya ang musika sa dibdib niya, bawat aral, bawat alaala o bawat sakit. Lahat ay unti-unting lumugar, parang piraso ng puzzle na nabuo. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumango sa banda. I-play niyo ang Higher Ground. Walang backing track, live na musika lang. Sa pangalawang pagkakataon ngayong gabi, inumang muli ang Higher Ground. Pero sa pagkakataong ito, isang ganap na naiibang karanasan ang naganap. Humakbang si Richard pasulong at nagsimulang kumanta. Mahinahon ang kanyang boses sa simula, banayad, may kaunting pag-aalinlangan. Ang unang mga linya ay nasa mababang rehistro ng kanyang boses, mainit at taos-puso. Hindi siya nakatuon sa pagpapahanga sa madla, kundi sa kahulugan ng bawat salita. Ito ay hindi isang pagtatanghal. Ito ay isang panata, isang katotohanan, isang panalangin. Napatingin sa isa't isa ang ilang manonood. Magaling siya, talagang magaling. Pero hindi pa pambihira. Pagdating ng pre-chorus, nagsimulang bumukas ang kanyang boses. Mas buo, mas malakas. Ngunit kontrolado pa rin. At biglang narinig ito ng lahat, isang katapatan, hilaw at hindi peke, isang lalim na hindi kailanman naabot ng makintab na bersyon ni Serena. Hindi siya umaarte, nagsasalita siya ng kanyang katotohanan. Umakyat ang melodiya, D5, E5, F5, ang boses niya ay tumataas ng walang kahirap-hirap. Malinaw bawat nota, walang pikpik, walang pagod. Offstage, hindi mapakali si Serena. Tumigas ang panga. Paglapit ng bridge, ang bahagi ng kantang kinapitan ni Serena, ilang minuto lang ang nakalipas. Hindi kumurap si Richard. Maayos ang paglipat niya mula chest voice papuntang head voice. Walang putol, walang ingay, walang yabang. G5, A5, B5 at sabay-sabay yumuko ang buong teatro. Tapos inabot niya ang C6 at lumabas ito malinis, maliwanag, parang kristal. Walang pagkabasag, walang sablay, walang magic. Boses lang ni Richard, hubad totoo. Hinawakan niya ang nota ng 4 na segundo, nakabibighani. May napaiyak sa harap pero hindi pa siya tumigil doon. Umakyat pa siya, D6, E6, Fa6, higit pa sa notang naging simbolo ng karera ni Serena. Isang range na kahit sa studio recording ay hindi niya naabot. Tahimik ang mukha ni Richard, halos banal. Parang nasa lugar na matagal na niyang pinapangarap marating. Dahan-dahan niyang ibinaba ang nota. F6, C6, F5, F5. Maayos bawat paglipat. Parang sinulid na hinahabi sa isang sagradong tela. Pagpasok ng final chorus, ganap na bukas ang kanyang boses. Walang takot, walang pag-aalinlangan, walang limitasyon. Pagkalapat ng huling salita, walang kumilos. At bigla, sumabog ang buong teatro. 500 katao ang sabay-sabay na tumayo, sumisigaw, pumapalakpak, umiiyak. Si Ray ay tumalon, parehong kamay nasa ere, puno ng galak. Sumabog ang live stream. Sa loob ng 30 segundo, na-share ang clip 50,000 beses. Sa 1 minuto, ang pangalang Richard Romero ay nanguna sa global trending charts. Nakatayo si Richard sa ilalim ng mga ilaw.
Humihingal, hindi makapaniwala sa nangyari. Si Serena Lopez ay mukhang nawasak, parang tinamaan ng dambuhalang alon. Maputlang maputla ang mukha. Sa unahang hilera, tumayo ang isang babae, ang R&B legend na si Yolanda Carter, espesyal na panauhin ng gala. May luha sa kanyang mga mata. Iyan, anya nanginginig ang boses, ang pinakamakapangyarihang bagay na narinig ko mula sa isang taong nakauniforme ng janitor. Richard, hindi mo lang naaabot ang nota. Inaangkin mo ito, lalo pang lumakas ang palakpakan. Tumayo si Marvin Peralta, kilalang producer na nakatrabaho na sina Alicia Keys at Kendrick Lamar. Kailangan kong magsalita, sabi niya. 3 dekada na ako sa industriyang ito. At ngayong gabi, pinanood natin kung paanong isang janitor ang kumanta ng notang hindi kailanman inabot ng babaeng naging sikat dahil dito. Tahimik ang buong silid. Ang orihinal na studio recording, patuloy ni Marvin. Ako ang nagmix niyan, nandoon ako. Tama si Richard. Hindi boses ni Serena yon. Tumingin siya sa camera. Boses yon ni Jennifer Reyes, isang session singer mula sa Austin. Binayaran siya ng $2,000 at pinapirma ng NDA. Hindi siya nabigyan ng tamang kredito. Bumuka ang bibig ni Serena, ngunit wala siyang masabi. Nanahimik ako, sabi ni Marvin, dahil yan ang turo sa industriya. Protektahan ang imahe, protektahan ang brand, protektahan ang pera. Tumingin siya kay Richard. Pero tapos na akong magtanggol ng kasinungalingan, lalo na kung ang taong naglilinis ng sahig ay mas may integridad kaysa sa akin sa loob ng 30 taon. Muling sumabog ang silid. Reporters, writers, cameras. Si Serena tuluyang nawalan ng kontrol. Wala na to sa lugar. Sisiraan na yung ang karera ko dahil lang sa backing track. Lahat gumagamit ng track, kahit si Beyonce. Pero hindi nagsisinungaling si Beyonce, balik ni Yolanda. Hindi siya nagbebenta ng ticket na nagsasabing live, tapos playback lang pala. Hindi performance yan, panlilinlangin yan. Hindi ko sinasadya. Pautal-utal na sabi ni Serena, umiikot ang tingin. Pero nakatalikod na ang banda sa kanya. Ang manager niya may kausap sa telepono, malamang abogado. Tumitig si Serena kay Richard. Ang mga mata niya, ligaw, desperado, nakatutok sa kanya. Pagsisisihan mo to, bulong niya, klarong narinig sa lahat ng mikropono. Ikaw, ang pamilya mo, yung anak mong may sakit, sisiguraduhin kong hindi ka makakabalik sa industriyang to. Nabitin sa hangin ang pagbabanta. Naka-livestream, naka-record sa lahat ng kamera, pero hindi natinag si Richard. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang malaya siya. Inangat niya ang mikropono. Hindi ako nagtatrabaho sa industriyang to, aniya. Kumakanta ako dahil mahal ko ito. At yon, hindi mo yon kayang kunin sa akin. Saglit siyang tumigil at nagdagdag ng isa pang huling linya, pero siguro panahon na para may kumuha ng industriyang to mula sa iyo. Katahimikan, isang palakpak, isa pa. At sa loob ng ilang segundo, tumayo ang buong audience muli. Hindi para sa nabunyag na bituin, kundi sa taong nagsapalaran para sa katotohanan. Nakatayo si Serena sa gitna ng entablado, sa harap ng lahat ng kanyang itinayo. Ngayon ay abo na lang. Wala na siyang masabi. Tumalikod siya, lumakad palabas ng entablado. Pagkaalis ng kanyang paa sa eksena, muling sumabog ang palakpakan. Phones, tweets, livestream. Check Twitter, may sumigaw. Serena hindi lang trending. Serena Lopez exposed. Serena Lopez cheated. Serena Lopez's career is over. Sa loob ng 5 minuto, nabago na ang Wikipedia page niya. Sa loob ng 10, ang lahat ng major music blogs may headline na Superstar Exposed by Janitor Live on Stage. 15 minuto pa lang, 3 sa pinakamalalaking sponsor niya ang naglabas ng pahayag. Nagsasagawa sila ng re-evaluation. At sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Richard. Hindi mapagmataas, hindi naghihiganti, tahimik, matatag. Hindi niya ito ginawa para sa paghihiganti.
Ginawa niya ito para sa katotohanan, para kay Mariana. Sa backstage, abala ang lahat, security, staff, reporters, kaguluhan. Walang lumapit kay Richard. Nakaupo lang siya mag-isa sa isang folding chair. Sa tabi niya, tahimik na nakangiti si Ray. Nagbuzz ang cellphone niya, mensahe mula sa ospital. Mariana, Daddy, napanood ko yun. Ang galing mo. Ang ganda ng pagkanta mo. Nanikip ang lalamunan ni Richard. Mabilis siyang sumagot. Are you okay, sweetheart? I'm okay, Daddy. Pinanood din ng mga nurse. Sabi nila, ang galing mo raw. Yun ang tawag na natanggap niya mga 1 oras ang nakalipas. Ngayon, halos hating gabi na. Wala na ang children's choir. Halos bakante ang teatro maliban sa ilang crew na nagbabalot ng kagamitan at ilaw. Nasa parehong folding chair pa rin si Richard. Hindi gumagalaw. Nandun pa rin si Ray. Tahimik, malapit. Parang bantay na hindi iiwan ang kaibigan sa laban. Dumating ang isang babae. Maingay ang taktak ng kanyang takong sa sahig. Tiyak, kontrolado. Suot niya ang isang mamahaling suit. Malamang higit pa sa 6 na buwang kita ni Richard. May dala siyang leather briefcase. Ang ngiti niya ay magalang, ngunit malamig. Parang nakalimutan na ng kanyang mga mata kung paano ang umintindi. Ginoong Romero, aniya habang humihila ng upuan sa harap niya. Ako si Angelina Mendoza, kinatawan ako ni Miss Lopez. Agad tumayo si Ray. Lumapit siya kay Richard, parang kaibigan na handang humarang sa panganib. Wala siyang abogado sa ngayon. Mahinahon ngunit matatag ang sabi ni Ray. Kung legal ang usapan, dapat may kasama siya. Siyempre, sagot ni Angelina, walang bahid ng emosyon. Hindi ito formal na negosasyon. Nandito lang ako upang linawin ang isang hindi inaasahang hindi pagkakaintindihan. Walang hindi pagkakaintindihan, sagot ni Richard. Tahimik ang kanyang tinig, pero puno ng paninindigan, boses ng isang taong dumaan na sa sakit at wala nang kinatatakutan. Hindi maabot ng kliyente mo ang notang naging dahilan ng kanyang kasikatan. Panlilin lang yan, pandaraya. Hindi gumalaw ang ngiti ni Angelina. Komplikado ang industriya ng musika, Ginoong Romero. Gumagamit ng vocal enhancement ang mga artista. Tracks, post-production, normal lang yan. Ang nangyari ngayong gabi, isang simpleng maling interpretasyon. Alam ko ang nangyari, sagot ni Richard. Nagsinungaling siya. Hindi, malamig na tugon ni Angelina. Na-misinterpret mo at dahil doon, nawalan si Miss Lopez ng $1,000,000. Umatras ang mga sponsor. Nakaalangan ang buong tour. Ang salitang harm ay parang usok na mabagal na lumaganap sa hangin. Binuksan ni Angelina ang kanyang briefcase. Kinuha ang isang makapal na bunto ng dokumento. Maingat niyang inilatag sa harap ni Richard. Kapag pinirmahan mo to, aniya, lahat ng ito ay mawawala na lang. Kinuha ni Richard ang unang pahina at binasa. Walang nagbago sa ekspresyon niya. Sanay na siya sa ganitong papel mula sa mga ospital, ahensya at mga panluloko ng sistema. Sinasabi rito na imbento lang daw ang lahat, aniya, na humihingi ako ng tawad, na gusto ko lang ng atensyon. Isa itong mutual agreement, sagot ni Angelina. Kapalit nito, hindi ka kakasuhan ni Miss Lopez. At bilang pakikisama ka, ngumiti siya, professional, ngunit walang init. Magbibigay siya ng $100,000 na scholarship para sa musika kahit anong eskwelahan, buong tuition. Tumigil si Angelina, pinagmasdan si Richard. Alam rin namin ang tungkol sa anak mo. Ang operasyon niyan sasagutin ni Miss Lopez ang buong $85,000. Ibinalik ni Richard ang mga papel sa mesa, $185,000. Sapat para mailigtas si Mariana. Sapat para masiguro ang kinabukasan nila. Ngunit hindi na madaling dayain si Richard. Naalala niya ang kanyang asawa. Ang 5 taon ng gabi-gabing pagod. Ang tinig ni Mariana, sumisigaw ng papuri sa kanya sa tawag. Paano kung tumanggi ako? Tanong niya. Sa wakas nawala ang ngiti ni Angelina. Kakasuhan ka ni Miss Lopez. Defamation damages. At pati sinumang maglabas ng sinabi mo, mga mamamahayag, fans, venue, kabilang na ang Ryman Auditorium. Tumigil siya, mabigat ang mga salita.
Kinontak na niya ang school district ng anak mo. May plano siyang mag-donate ng 500,000 dolyar sa music program nila. Pero ngayon, hindi sigurado. Napakuyom ng kamao si Ray pero hindi siya nagsalita. Hindi ito laban niya. Kaya patuloy ni Angelina, pumirma ka na lang, tanggapin ang scholarship, ang pera. Tapos na lahat. Inilapit niya ang panulat. Nasa iyo ang pasya. Tinitigan ni Richard ang kontrata, ang mga salitang magsusulat muli ng kasaysayan, ang pirma na babaluktot sa katotohanan. Naalala niya si Mariana sa ospital, ang nalalapit na operasyon. O baka hindi na ito matuloy, ngunit naalala rin niya kung ano ang halaga ng katotohanan, ng dangal, ng bagay na hindi kayang bilhin ng Serena Lopez. Hindi, sabi ni Richard. Napakurap si Angelina. Paumanhin? Hindi ako pipirma, sagot ni Richard habang tumatayo. Dahil nagsabi ako ng totoo, hindi siya, at hindi ko babawin yon kahit may pera siya at wala ako. Ginoong Romero, mariing sabi ni Angelina, hindi mo yata alam kung gaano kabigat ang pinasok mo. Alam ko, sagot ni Richard, binabantaan mo ako at ang anak ko. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata. Hindi siya nanginig, hindi siya umiwas. Sige, dalhin mo ako sa korte. Hindi pa rin ako pipirma. Tumigas ang ekspresyon ni Angelina. Wala na ang profesional na ngiti na palitan ng malamig na galit. Kita tayo sa korte. Tinipon niya ang mga dokumento, isinara ang briefcase at tumalikod. Ngunit bago siya makaalis, huminto siya. Tumingin muli kay Richard. Bukas ng umaga, aniya, may lalabas na mga istorya tungkol sa iyo, sa nakaraan mo, sa pamilya mo, sa anak mo. Personal, masakit, ililik sa media. Tinitigan niya si Richard. At kapag nagsimulang magguho ang lahat dahil mangyayari yon, tandaan mo lang ikaw ang pumili. At lumakad siyang palabas. Walang sinabi si Ray. Hindi na kailangan. Hindi nagbigay si Ray ng huwad na pag-asa. Hindi niya sinabing magiging maayos ang lahat. Magkatabi silang nakatayo, isang matanda, isang mas bata, parehong tahimik. Matagal bago nagsalita si Ray, mahina ang kanyang tinig. Sigurado ka na ba rito? Tumango si Richard. Sigurado ako. Yung scholarship, yung pera para sa operasyon, hindi ko tuturuan ang anak kong ibenta ang katotohanan dahil lang sa takot, sagot ni Richard. Ang kanyang boses ay hindi nanginig kahit kaunti. Ito ang boses ng isang lalaking gumawa ng pinakamahirap na pasya sa buhay niya. Pinili ko na ang pamilya ko kaysa sa kinabukasan ko minsan na 5 taon na ang nakalipas. Marami ang tumawag sa akin na tanga. Tumigil siya, malayo ang tingin. Pero si Ana Rosa, kahit na sa bingit ng kamatayan, sinabi niyang ipinagmamalaki niya ako. Tumingala siya, mas matatag pa kaysa dati. Para sa akin, sapat na yon. Tumango si Ray, banayad ngunit buo. Kung ganon, lalaban tayo. Lalaban tayo. At sa simpleng palitan ng paninindigan, sabay nilang nilisan ang teatro, lumabas sa malamig na gabi ng Nashville. 2 ordinaryong lalaki na pinili ang katapatan kaysa kayamanan at ang dangal kaysa sa kaligtasan. Maagang nagising si Richard hindi dahil sa alarma kundi sa tuloy-tuloy na pag-vibrate ng kanyang cellphone. Parang pugad ng mga putakti ang tunog nito sa tabi ng kama. 6 a.m. Ilang oras lang ang tulog niya. Pagbukas niya ng telepono, daang notifikasyon. Libo-libo, posibleng higit pa. Binuksan niya ang Twitter. Unang post, larawan ng luma nilang apartment building sa East Nashville. Dito nakatira si Richard Romero. Inaakusahan niya si Serena Lopez ng pagsisinungaling, pero baka gusto lang talaga niyang makatakas sa kahirapan. Sumunod na post, larawan ni Richard habang tumatanggap ng libreng pagkain. Taon na ang nakalipas. Laging umaasa sa bigay. Hindi katotohanan ng habol, pera lang talaga. At ang mga komento masakit, walang utang na loob. Dapat nga pasalamatan niya si Serena. Ito ang nangyayari kapag ang mga gaya niya ay nakaamoy ng kasikatan. Gaya niya, hindi tumigil ang pagbuzz ng telepono, mga numerong hindi niya kilala,
mga mensaheng puno ng galit, mga banta pagsapit ng tanghali, tuluyan ng inilunsad ang smear campaign, mga artikulo sa news sites, lahat parang galing sa iisang script. Ayon sa mga source malapit sa pamilya Romero, isinadya ang komprontasyon para sa isang extortion scheme. Walang ebidensya, walang pinangalan ng source, pero mabilis itong kumalat at lumala pa. Opisyal na demanda, 10 milyon dolyar galing sa legal team ni Serena Lopez. Hindi lang laban kay Richard, kundi para rin kina Jennifer Reyes, ang studio singer na nanahimik ng maraming taon. Marvin Peralta, ang producer na nagsabi ng totoo. Carlos Soriano, ang sound engineer na umamin sa lahat. Lahat ng nagsalita para sa katotohanan, targeted, hindi para sa hustisya, para sa pananakot. Isang mensahe, manahimik ka o wasakin ka namin. Hanggang sa dumating ang alas 7:15 ng gabi at lahat ay nagbago. Isang video ang lumabas online, isang babae ang nakaupo sa loob ng recording studio. Sa likod niya, mga ginto at platinum na plaka, direkta siyang tumingin sa kamera. Ako si Jennifer Reyes, anya, isa akong professional studio vocalist. At ako ang boses na ibinenta ni Serena Lopez bilang kanya sa loob ng 15 taon. Natigil ang paghinga ni Richard. Ang lalaking yon, si Richard Romero, nagsabi siya ng totoo. Ako ang umawit ng whistle note sa Higher Ground, pati sa 6 pang kanta. Ipinakita niya ang kontrata, binayaran ako ng 2,000 dolyar bawat kanta, pinapirma ng NDA. Ito ang ebidensya ko. Lumambot ang kanyang boses, ngunit matatag pa rin. Nanahimik ako habang winawasak ang isang janitor dahil sa katotohanang hindi ko nagawang sabihin. 8 minuto pa lang online, ang video umabot na sa 50,000 views. 1 oras, 2 milyon. Pagsapit ng hating gabi, 7 studio singers ang lumabas. May dalang, kontrata, recordings, resibo, lahat pareho ang sinabi. Tama si Richard Romero. Kinabukasan biglang nagbago ang ihip ng hangin, hindi dahil sa chismis, dahil sa ebidensya. Tunay, matigas, hindi mapapasubalian. Serena Lopez exposed, worldwide trending. Nakaupo si Richard sa parehong lumang sofa. Tahimik na pinapanood kung paano unti-unting gumuho ang imperyo ni Serena. Isa-isang kasinungalingan, isa-isang ebidensya, at sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, na-realize niya ang isang bagay. Hindi na siya nag-iisa. Hindi basta-basta nawala si Serena Lopez sa likod ng mga anino. Kahit pa may 7 studio singers na lumantad, kahit pa tumatambak na ang mga ebidensya bawat oras, tumanggi siyang umurong at sa halip na umatras, lalo pang pinalala ng kanyang legal team ang laban. Ngayon din hapon ding iyon, isinampa ang bagong kaso, 10 milyong dolyar na demanda. Hindi lang laban kay Richard, kinasuhan nila si Jennifer Reyes dahil sa paglabag sa NDA. Kinasuhan ang Ryman Auditorium dahil umano'y hostile environment. 10 milyon dolyar. Ito'y hindi para sa hustisya, ito'y babala. Isang plano para manakot at patahimikin ang lahat. Naupo si Richard sa maliit nilang mesa sa kusina, hawak ang mga papel ng kaso. Matatag ang kanyang kamay, sanay na siyang mawalan. At dahil doon, malinaw sa kanya ang isang bagay. Kapag ganito kalaki ang laban, hindi ka dapat kikilos dahil sa galit o takot, kundi dahil sa layunin, sa dahilan. Nag-vibrate ang kanyang cellphone, isang numerong di niya kilala, ngunit ngayong beses, sinagot niya. Ginoong Romero, ako si Teresa Morales, isang abogado. Gusto kong irepresenta kayo, pro bono. Tumuwid ng upo si Richard. Bakit? Dahil tama ang ginawa mo, sagot ni Teresa. At dahil kami sa firm ko, naniniwala na ang batas ay hindi dapat ginagamit para patahimikin ang katotohanan, lalo na ng mayayaman at makapangyarihan. Tumigil siya sandali. Pero buhay mo ito, pamilya mo, hindi ko ito laban. Inaalok ko lang ang tulong. Tiningnan ni Richard ang mga dokumento, bigat ng kaso, lahat ng posibleng kapalit. Kapag tinanggap ko, tanong niya, may laban ba tayo? Hindi siya binola ni Teresa.
Sa legal na aspeto, malakas ang kaso natin pero may pera si Serena. Oras, impluensya, palulugitin ka niya, emosyonal, pinansyal, kahit paano pa niya kaya. Tumango si Richard, hindi niya kailangan ng aliw, kailangan niya ng katotohanan. Tara na, sagot niya. Sa loob ng 1 oras, puno na ang kanilang mesa, legal pads, folders, dokumento. Basura ang kasong ito, ani Teresa habang nakatutok. Ang batas sa defamation ay nangangailangan ng kasinungalingan. Lahat ng sinabi mo ay totoo. Alam niyang totoo. Ito'y hindi legal, pananakot lang. Anong gagawin natin? Tanong ni Richard. Lalaban tayo. Magfa-file tayo ng countersuit fraud, deceptive marketing, paglabag sa kontrata ng mga ticket buyers. Gagawin natin itong class action. Kapag tinamaan natin siya ng sapat, hindi niya kayang ipagpatuloy ang laban. Ngunit, nang akala nilang umaabante na sila, dumating ang trahedya, 4:00 ng madaling araw. Nagising si Mariana, hingal ang hininga. Namumutla ang kanyang labi, kulay asul. Hindi siya makahinga. Mabilis na pinindot ni Richard ang emergency button. Rumagasa ang mga doktor, mga makinang pumalibot sa kama, mga salitang lumipad sa isip ni Richard, heart failure, critical risk, emergency intervention. Na-stabilize siya, pero tinawag si Richard ni Dr. Santos. Kailangan nating operahan kaagad. Humihina ang puso ni Mariana, baka 1 linggo na lang, baka mas maikli pa. Pero ang insurance, simula ni Richard, pinag-uusapan pa, sagot ng doktor. Pero ito ay open heart surgery, 8 oras, mataas ang risk. Kahit may sara ang butas, may panganib pa rin. 3:00 ng madaling araw, mag-isa si Richard sa waiting room, nakatulog na si Mariana sa wakas. Wala nang mapuntahan. Wala nang masabi. Binuksan niya ang kanyang telepono. Ang pangalan ni Angelina Mendoza nasa recent calls pa rin. Nandoon pa rin ang alok. $185,000, isang tawag, isang pirma. Tapos na ang lahat. Nakaangat ang daliri niya sa screen. Pero bumukas ang pinto. Tahimik na pumasok si Mariana, naka-hospital gown pa, bit-bit ang IV stand. Daddy, bulong niya. Ayos ka lang? Mabilis na pinunasan ni Richard ang mga mata niya. Ayos lang si Daddy, anak. Ayos lang. Umupo si Mariana sa tabi niya. Sumandal ang ulo sa balikat niya. Bakit sinasabi ng mga tao na masama ka? Huminto si Richard. Minsan kapag nagsasabi ka ng totoo, nagagalit ang mga taong ayaw marinig ito. Pero sabi mo sa akin, mali ang pagsisinungaling. Tugon niya. Tama. Sagot ni Richard. Bakit ang daming matatanda ang nagsisinungaling? Tumahimik si Richard bago sumagot. Kasi minsan mas madali ang magsinungaling kaysa harapin ang katotohanan. Tumingala si Mariana sa kanya. Ang mga mata kasing linaw ng kay Ana Rosa. Daddy, natatakot ka ba? Oo, amin ni Richard. Sobrang takot. Pero ginagawa mo pa rin? Tumango si Richard. Ibig sabihin, matapang ka, sabi ni Mariana, ng buong pananalig ng isang batang. Hindi kailangang patunayan ang totoo para paniwalaan ito. Sabi ni Ma'am, ang pagiging matapang ay hindi yung hindi ka natatakot. Ibig sabihin, kahit takot ka, ginagawa mo pa rin ang tama. Maliit ang boses niya, ngunit matibay ang mga salita. At sa sandaling iyon, alam ni Richard ang sagot. Hindi niya tatawagan si Angelina Mendoza. Hindi niya pipirmahan ang papel. Hindi niya ituturo sa anak niya na ang katotohanan ay binebenta. Dahil isa siyang ama. At pinapanood siya ng anak niya. Ang mami mo, bulong niya, ang pinakamatapang na taong nakilala ko. Yumakap siya ng mahigpit. At ikaw, Mariana, ikaw ang pangalawa. Umiling si Mariana marahang. Hindi, Daddy, bulong niya. Ako ang pinakamatapang. Yumakap si Richard sa anak ng marahan, buong pagmamahal. At sa tahimik at malambing na sandaling iyon, napagtanto niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan.
Hindi siya ang nagpoprotekta sa anak niya. Ang batang ito, ang kanyang 6 na taong gulang na anak, ang siyang nagbibigay sa kanya ng lakas upang tumindig, upang lumaban, upang manatiling totoo. Hindi kahinaan yon, yun ay pag-ibig. At yun mismo ang dahilan kung bakit hindi niya kailanman pipirmahan ang kasunduang pandaraya. Mas maliit ang courtroom kaysa sa inakala ni Richard. Davidson County Supreme Court, Room 4B. Nasa 30 lang ang tao sa mga bangko. Karamihan ay mamamahayag, legal observers at ilang tahimik na taga-suporta na pumila mula pa sa bukang liwayway. Sa isang panig ng silid, nakaupo si Serena Lopez na papalibutan ng 5 abogado sa mamahaling suit. Suot niya ang navy blazer, postura ng isang biktima, malumanay, kontrolado. Suot ang dangal na parang baluti. Sa kabila, nakaupo si Richard sa mesa ng depensa. Suot niya ang nag-iisa niyang malinis na puting polo. Nasa kaliwa niya si Attorney Teresa Morales. Sa kanan niya si Ray, tahimik tapat hindi umaalis. Hindi pa ito ang buong paglilitis. Preliminary hearing pa lang ito. Humiling ang panig ni Serena ng injunction. Isang emergency order na pumipigil kay Richard, Jennifer Reyes at Marvin Peralta na magsalita patungkol sa issue. Ang tawag nila defamation. Pumasok si Judge Patricia Donovan, isang batikang hukom sa edad na 60 pataas, mahigit 2 dekadang naglilingkod. Tahimik niyang sinuyod ng tingin ng silid. Bahagyang tumigil ang mata sa kay Richard. Sandali lang, pero sapat para malaman ni Richard nakita siya ng hukom. Gangel Mendoza, panimula ng hukom, naghahain kayo ng gag order laban sa isang janitor? Hindi natinag si Angelina Mendoza. Your Honor, ang propesyon ng nasasakdal ay hindi nagpapababa sa pinsalang ginawa ng kanyang maling pahayag. Bahagyang tumigas ang mukha ni Judge Donovan. Sigurado ba kayong mali? Iyon po ang sentro ng usapin. Mabilis na sagot ni Angelina. Ginawa ang mga pahayag na ito nang walang pakundangan sa katotohanan at may layuning sirain ang reputasyon ni Ginang Lopez. Tumayo si Teresa. Your Honor, may pahintulot po ba kaming ipakita ang hindi na-edit na footage ng gala? Tumango ang hukom. Nagdilim ang silid, sumindi ang screen. Napanood nilang muli kung paanong iniyuko ni Serena si Richard sa entablado. Narinig nilang malinaw ang bulong, "Fail quietly." Nakita nilang hindi naabot ni Serena ang nota. Pagkatapos ng video, katahimikan, mabigat. Your Honor, sabi ni Teresa, hindi dahil nagsinungaling si Gideon Lopez kaya kinasuhan niya si G. Romero, kundi dahil nagsabi siya ng totoo. At ang totoo na walan siya ng pera, tumigil siya. Hindi ito defamation, ito ay consequence. Tumalikod ang hukom kay Angelina. May ebidensya ba kayo na peke ang sinabi ni Ginoong Romero? Your Honor, panimula ni Angelina, karaniwan sa industriya ang paggamit ng vocal enhancements. Simple lang ang tanong ko, putol ng hukom. May patunay ba kayong nagsinungaling siya? Oo o hindi? Nanginig ang sagot ni Angelina. Naniniwala kaming mali ang interpretasyon niya sa mas malawak na konteksto. Ibig sabihin, wala. Sinulat ng hukom sa kanyang tala. Ginning Morales, may ebidensya ba kayo sa panig ng depensa? Meron po, Your Honor. Ipinapatawag ko si Jennifer Reyes. Lumapit si Jennifer matatag. Isinumpa siya at sinimulan ang testimonya. Ipinakita nila ang mga kontrata, NDAs, studio recordings, emails kung saan ipinag-utos ang pagtanggal ng pangalan niya sa credits. Gingy Reyes, tanong ni Teresa, anong naisip mo nang marinig mong sinabi ni G. Romero na hindi kayang kantahin ni Serena ang nota? Tumingin si Jennifer sa hurado tapos sa hukom. Nasa wakas, may nagsabi na, at totoo ba siya? Oo, walang duda. Umupo si Teresa. Tumayo si Angelina para sa cross-examination pero tinaas ng hukom ang kamay. Tama na yan. Tumingin ang hukom kay Serena. Ganges Lopez, duwanin ng hukom. Hindi ka nasa witness stand pero nasa ilalim ka pa rin ng panunumpa.
May isa lang akong tanong. Iniyuko niya ang katawan malapit sa mikropono. Kaya mo bang kantahin ang nota dito ngayon sa courtroom na ito? Natigilan si Serena. Your Honor, hindi pa po warm up ang boses ko. 15 taon kang performer, tugon ng hukom. Siguro naman kaya mo itong isang beses. Bumukas ang bibig ni Serena tapos walang tunog. Hawak ng lahat ang hininga. Kinuha ni Judge Donovan ang kanyang martilyo tulad ng inaasahan. Ang kahilingan para sa injunction ay tinatangihan at ang hukuman ay naglalapat ng sanctions laban sa plaintiff para sa frivolous lawsuit na may layuning patahimikin ang totoo. Tumingin siya kay Richard. G. Romero, malaya kang ikwento ang nangyari. Yan ang tawag sa First Amendment. At umiiral ito para protektahan ang katotohanan kahit hindi ito maginhawa. Bang! Sumabog ang courtroom sa hiyawan, palakpakan at luha. Nandun ang media. Si Ines Bautista mula sa 60 minutos ang unang lumapit. Richard, ano ang nararamdaman mo ngayon? Huminga si Richard ng malalim, tumingin sa langit. Parang sa wakas, makakahinga na ulit ako. Gabi ring yon, ipinalabas ang buong kwento sa 60 minuto. 18 milyong katao ang nanood at sa pagtatapos ng credits, umatras ang lahat ng natitirang sponsors ni Serena Lopez. Nakita na ng mundo ang katotohanan at hindi na ito binibentas. Ilang araw lang pagkatapos ng desisyon ng korte, tuluyang bumagsak ang mundo ni Serena Lopez. Winakasan ng record label niya ang kontrata, kinansela ang residency niya sa Las Vegas, walang pasabi. Naglabas ng pahayag ang Grammy Committee, opisyal nilang nire-review ang pagiging lehitimo ng kanyang mga parangal. Isang karerang itinayo sa boses ng iba at mga kasinungalingang pinagtakpan, gumuho. At ang nagpatumba sa imperyong iyon, hindi sikat, hindi makapangyarihan, kundi isang ama na tumangging manahimik. Ngunit ang pinakadakilang tagumpay ni Richard Romero hindi nangyari sa loob ng korte. 3 araw matapos ang pagdinig, 6:00 ng umaga, tumunog ang kanyang telepono. Ginoong Romero, ito po ang opisina ni John Legend. Gustong sagutin ni Mr. Legend ang buong gastos ng operasyon ni Mariana, lahat ng $85,000. Napatindig si Richard sa kama, hindi siya makapagsalita. Luha na ang unang sumagot bago pa man makalapat ang salita sa isip. At iyon pa lang ang simula. Sa loob ng 24 na oras, tumawag si Alicia Keys mismo. Inalok na sagutin lahat ng gastos sa recovery at rehab ni Mariana. Nag-tweet si Kelly Clarkson ng public fundraiser, isang GoFundMe para sa pamilya Romero. Naabot nito ang $250,000 sa wala pang 6 na oras. Nagpatawag ng espesyal na boto ang school district ni Mariana. 8-0 ang resulta. Pampublikong susuportahan nila si Richard at tatanggihan nila ang kontaminadong donasyon ni Serena Lopez. Ngunit ang pinakamatinding sandali ay hindi publiko. Nakatakda ang operasyon ni Mariana sa linggong iyon, open heart surgery. 8 oras sa ilalim ng anesthesia. 15% ang risk ng komplikasyon. Kung hindi ito magawa, hindi siya aabot sa kanyang ika-10 kaarawan, araw ng operasyon. Tahimik na nakaupo si Richard sa tabi ng kama ni Mariana. May mga nurse sa paligid naghahanda na. Daddy, mahina ang tinig ni Mariana. Nandito lang ako, anak. Natatakot ako. Hinawakan ni Richard ang kanyang kamay. Natatakot din ako. Pero lumaban ka para sa tama, bulong ni Mariana. Kahit natatakot ka. Ngumiti si Richard, pigil ang luha. Dahil ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na tapang, Mariana. Araw-araw, ngumiti rin si Mariana. Ang langiting halos salamin ng kanyang inang si Ana Rosa. Kakanta ka ba para sa akin, Daddy? Gaya kumanta si Richard, You Are My Sunshine, habang itinutulak siya papasok sa operating room. Hindi siya tumigil hanggang sa isara ang pintuan. Pagkatapos, bumagsak siya sa upuan, mag-isa, at nagsimula ang pinakamatagal na 8 oras ng buhay niya.
Sa ika-6 na oras, lutang na ang isip niya. Naalala niya si Ana Rosa. Lahat ng sandaling hindi niya nakayang kumanta noon dahil sinakal ng lungkot ang kanyang lalamunan. Ngunit pagdating ng ika-8 oras, bumukas ang pinto. Pumasok si Dr. Santos, hinuhubad ang surgical mask. Pagod ang muka, pero may ngiti. "Matagumpay ang operasyon," sabi niya. "Malakas ang puso ng anak mo. Magiging maayos siya." Bumagsak si Richard, hindi sa kahinaan, kundi sa ginhawang matagal niyang hindi naramdaman. Umuulan ng luha, luha ng takot, pag-asa at wakas. Si Mariana ay nabuhay at 3 oras ang lumipas. Nagising si Mariana sa recovery room. Nasa tabi niya si Richard, hawak ang kanyang kamay. "Daddy," bulong niya, "mahal ko, nagawa mo to. Kumanta ka na ba para sa akin? Gusto mo bang marinig ulit ngayon? Yung kanta mo, laging nagpapagaan sa puso ko." Kaya muling kumanta si Richard, "Somewhere Over the Rainbow." May bahid pa rin ang pagkalawang sa boses. 5 taon siyang halos hindi umawit. Ngunit malinis ito, hindi perpekto, pero totoo at buhay. Tumigil pa ang mga nurse sa pag-ikot na kinig. At nang matapos ang kanta, ngumiti si Mariana at unti-unting muling nakatulog. Sa unang pagkakataon sa 5 taon, may nagbago sa puso ni Richard. Bumalik ang kanyang boses, hindi para sa spotlight, hindi para sa charts, kundi para sa pag-ibig. 18 buwan nang lumipas, muling nakatayo si Richard Romero sa likod ng kurtina ng Ryman Auditorium. Ngunit hindi na siya ang lalaking may mop. Siya na ngayon ang headlining artist. At sa front row, si Mariana. Walo na, malusog, nagniningning. Ang peklat sa kanyang dibdib ay manipis na pilak na linya, hindi tanda ng sakit kundi ng tagumpay. Mahirap ang daan pabalik sa entablado. Matapos ang operasyon, 5 major record labels ang nag-alok ng kontrata. Tinanggihan niya silang lahat. "Hindi ko iiwan si Mariana. Hindi ngayon, hindi kailanman." Sa halip, pumirma siya sa isang bagong label, Heart Song Records, isang independent artist-run label na itinatag ng mga magulang para sa mga artistang inuuna ang pamilya. Ang kontrata ni Richard, kakaiba sa buong industriya. Flexible touring schedule, pwedeng sumama si Mariana saan man siya mag-perform. Buong pagmamay-ari sa kanyang mga kanta, walang trick, walang buyout. 15% ng lahat ng kita iniukol sa isang pundong siya mismo ang lumikha. Tinawag niya itong isang scholarship program para sa mga batang manggagawa na may malalaking pangarap at mas malalaking boses. Walang NDA, walang pagsasamantala, mentorship, legal na edukasyon, vocal training at tunay na oportunidad. Sa unang taon, 50 scholarship. At lahat ng ito nagsimula sa isang ama, isang janitor, isang katotohanan, at isang batang babae na nagsabi sa kanya na maging matapang. Ang sinimulang 50 scholarships ng Unbreakable Voices ay lumawak, ngayon ay 200 na. Lahat ay para sa mga kabataang mga awit mula sa uring manggagawa, mga dating pinagsabihang walang halaga ang kanilang boses. Ang unang album ni Richard Romero, kasamang isinulat ni Jennifer Reyes, ang album ay isang taos-pusong koleksyon ng mga awit tungkol sa muling pagkabuhay ng tapang, paninindigan sa katotohanan at pagtutol sa pananahimik kahit hinihingi ito ng mundo. Gold record sa loob ng 6 na linggo. Ang bawat music video ay kinunan sa mga lugar na humubog sa kanyang tinig. East Nashville Community Church, kung saan una siyang kumanta kasama si Ana Rosa. Ryman Auditorium, dati niyang pinagtatrabahuhan. Silid ng ospital kung saan kinantahan niya si Mariana bago ang operasyon. Sa huling chorus ng isang video, lumabas si Mariana. Malakas, malinaw, buo ang kanyang tinig. At nang tumunog ang huling nota, lumitaw sa screen ang mensahe, "Mahalaga ang boses mo." Sa California, ipinasa ang Assembly Bill 2847, the Romero Act. Kinakailangang ipabatid kung may pre-recorded vocals ang isang concert.
Ang hindi pagsunod ay consumer fraud. Sa loob ng 18 buwan, 12 estado ang sumunod. Binigyang reforma ng Recording Academy ang crediting system. Bawat vocalist kailangang pangalanan. Wala ng additional vocals. Spotify at Apple Music nagdagdag ng credits tab. Isinilang ang Studio Singers Union, 2,000 miyembro sa unang taon. Si Jennifer Reyes, pagkatapos ng 15 taon sa anino, naging bituin. Lumabas sa mga cover ng magazine, naglabas ng solo debut album finally, nanalo ng Grammy. Sa kanyang acceptance speech, 15 taon akong takot. Pero isang 32 taong gulang na janitor ang nagturo sa akin kung ano talaga ang lakas ng loob. At si Serena Lopez, hindi na nakabangon. 3 buwan matapos ang desisyon ng korte, nag-file ng bankruptcy. 23 milyon ang ibinayad sa settlement. Ibinalik sa 15,000 ticket holders. Ang mga Grammy niya opisyal na binawi. Nagbalik siya sa isang tour, unplugged and unfiltered, ngunit 11% lang ang benta ng ticket. Kinansela pagkatapos ng 3 show. Huling beses siyang narinig. Nagtuturo ng online classes tungkol sa music business. Ngunit ang kwentong ito kailaman ay hindi tungkol sa pagbagsak ni Serena. Ito'y tungkol sa kung ano ang tumindig sa kanyang lugar. Ryman Auditorium. Muling nakatayo si Richard Romero sa backstage. Mabilis ang tibok ng puso, basa ang palad. Ngunit ngayon, wala na siyang hawak na mop. Nandoon siya para tumugtog. Huminto muna siya sa lumang janitor's closet. Amoy ng wax at linis. Nagbalik ng alaala. Nandun si Ray. Bit-bit pa rin ang mop. Nagawa mo bata, sabi ni Ray. Ipinatong ang kamay sa balikat ni Richard. Hindi bilang mentor, kundi bilang kapwa lalaki na nagbigay galang. Ngumiti si Richard. Hindi, tayo ang gumawa. Lahat ng sinabihan na hindi mahalaga ang boses nila, tayo ang nagtagumpay. Lumakad siya papunta sa entablado. Sa front row, si Mariana, ngayoy 8 taong gulang, malusog at maningning, suot ang t-shirt na may nakasulat, "My dad's voice saved me." Wala ng VIP na may 500 dolyar na tickets. Ang audience ay 2,000 tao, mga guro, nurse, janitor, single parents, mga taong dati hindi pinapansin. Binuksan ni Richard ang konsyerto sa kantang Silent No More. Ang kanyang boses, hindi perpekto. May bakas pa rin ng mga taon ng pananahimik, ngunit ito'y totoo. At dahil doon, makapangyarihan. Sa ikalawang kanta, sumama sa kanya si Jennifer Reyes. Sabay nilang inawit ang Higher Ground. At nang maabot nila ang final C6, malinis, malinaw, tunay, sumabog sa palakpakan ng Ryman. Pagkatapos humarap si Richard sa audience, "Ito ang anak ko," aniya nanginginig ang tinig. 2 taon ang nakaraan, muntik ko na siyang mawala. Pero sa takot na yon, nahanap ko ulit ang boses ko. Hindi para sa kasikatan, hindi para sa pera, kundi para sa pag-ibig. Magkasama silang kumanta ni Mariana ng "You Are My Sunshine." Habang lumulutang ang huling nota, tumutok ang mga kamera sa custodial staff ng Ryman. Nakatayo sila, pumapalakpak, marami ang umiiyak. Isa sa kanila may hawak na karton. "Alam naming kaya mong kumanta." Tumingin si Richard sa madla, mga taong minsang sinabing walang halaga. At sa huli, sinabi niya, "Hindi na kayo invisible." Bumaba ang kortina at umalab ang palakpakan. "Kung sinamahan mo kami sa buong kwento, maraming salamat. Dahil hindi lang ito kwento tungkol sa musika, ito ay tungkol sa katotohanan, tapang, at kung ano ang maaaring mangyari kapag isang ordinaryong tao ang tumangging manahimik." Bago ka umalis, sabihin mo sa amin, nasaan ka ngayon? Isang malaking lungsod, isang maliit na bayan, o isang tahimik na sulok ng mundo? Mag-iwan ng komento. Dahil dito, bawat boses mahalaga. At kung naniniwala kang ang mga kwentong tulad nito ay nararapat ikwento, mga kwento ng tunay na tao, matitinding desisyon at tamang pagpili kahit mahirap. Mag-subscribe ngayon dahil sa susunod baka kwento mo na ang maririnig.